Wash up, Kamaktoy, welcome to Maktoy TV. To follow for more, please subscribe, like, comment, share, at pindutin ang notification bell. Yan ay bogus. We will publish that. We will publish it in the local newspaper kung saan popular yung diary yung sa Batangas, sa Batangas. Para mag-serve as warning sa mga dealers. Kasi hirap sa mga riders. Kung hindi sila accredited, ibig sabihin ginagamit nila, hindi mapupunta yung plakas na may ginagamit silang accredited dealer. Siguro ako, dealer talaga ako, accredited ako sa LTO, para dumami yung aking tindahan. Diba? Na hindi na dumadaan sa LTO. Kunwari, hindi mo naman kaya, nag-establish ako ng akin, mo yan. nakakabit lang ako sa'yo. Nakakabit. That's correct. I see. Nangyayari yan sa motorsiklo, karamihan, nangyayari sa kotse. So, Asek, ibig sabihin pala, paglilinaw sa mga riders, pag na-plug down, na-check, MB file number nakalagay sa'yo, fair naman yung LTO. Aalamin nila kung nasaan yung problema. Kung nando sa dealer, do sa binilihan ng motorsiklo, or nasa rider. Halimbawa naman, Asek, okay na tayo na napatunayan natin na yung dealer ang may problema. So, meron kayong sanction. Paparusahan nyo base doon sa inyong polisiya. Kung ako naman, halimbawa, Asek, na-pick up ko na. Pero maraming dahilan eh. Pwedeng tinamad ako, pwede naman gusto ko ma-preserve na laging bago. Maraming Pinoy, maraming diskarte, ano? Pag ayaw talaga, maraming rason. Yes, pwede yun eh. No. Ano, Asek, ang kaparusahan sa akin? Failure to install. Failure to attach. 5,000 pesos. Ayun. At papaliwanag niya mabuti kung bakit hindi niya na-attach. Siguro bago kuha lang niya, at nagkataon lang na pauwi na siya, nandun pa siya nahuli. Magja-justify yun doon sa date. Correct. Okay. So, sa madaling salita, fair naman ang LTO. Kaya maganda na malinawan ito ng mga riders. Kasi, ang dating sa riders, may problema kami sa kasa. Bakit kami ang dapat parusahan? So, malinaw yon. Kasi minsan kasi, Asek, yung memo, hindi mo kayang ilapat lahat doon yung pinag-uusapan natin. Maganda nga itong pagkakatuto ko. Thank you very much. Itong oportunidad na to. Kasi hindi man namin pwede explican lahat. Hindi mo naman kaya i-detalye lahat. So, linawin natin, Asek, no? Mula January 2023 onwards, pag may motorsiklo ka, authorized lang yung MB file number sa plaka, 15 days mula doon sa pagkabili. Ibig sabihin, sa initiatives ng LTO, within 15 days, naiilabas nila ang plaka. So, fair naman ng LTO, kung hindi nakakabit yung plaka mo, nahuli ka o nasita ka, aalamin nila kung nasaan yung plaka. Pag ang plaka ay nasa kasa, paparusahin sila ng LTO. At kung nasa parte naman ng rider at napatunayan ng kasa na na-receive na niya, papatawan tayo ng 5,000 pisong multa, which is tama naman dahil may pagdapatan. Pero muna siya. Due process. Isi-showcase para may depensa siya eh, kung bakit hindi niya. Yes. Baka mali naman yung kwento ng dealer eh. Tama. So, isi-showcase muna siya at hindi niya napatunayan, hindi niya ma-explica mabuti, doon lang siya ipapay ng 5,000. So, yon, nilinaw ni Asek. Pag sinabi ng dealer, nasa rider na, iimbitahan ng rider para magpaliwanag. Pag nakita ng LTO, valid yung dahilan, hindi kayo papatawa ng 5,000 multa. So, sa madaling salita po, napakalinaw, hindi basta sila magpapataw ng parusa sa dealer, ganon din sa rider na mahuhuli na inaakala nilang may paglabag. Yun yung tinatawag po na due process. So, ibig sabihin, wala po tayong dapat ikatakot. Kakampi natin ang LTO chief at saka yung director. Kaya, walang dapat tayong ipangamba. Basta tama po tayo. Tama po yun. Ang dami ko nang nahinging pabor sa'yo. Ay, sus. Ito malaking bagay sa amin ito po. Nakapaliwanag namin mabuti kasi hindi naman araw-araw na ganito
to. Hindi, tsaka ASEC. Marami mong follower, ASEC. sa amin yan. ASEC, kaya alam ko, busy ka, kaya si Director ang aking laging kinakausap muna, hingi ako ng appointment sa'yo. Kasi, araw-araw may tawag sa opisina patungkol dito. So, balikan ko naman, ASEC. Yung December 2022, paatras, dahil hindi kayo si Superman, yung minana ninyong problema sa plaka, hindi ninyo kayang ibigay ng bultuhan o maramihan, allowed yung MB file number. Temporary trade. Allowed pa. Allowed yun. Ano? Oo. Kasi nga naman, paglilinaw, sa parte ng LTO, yung minana nilang problema, hindi nila kayang ma-resolve ng bigla-bigla, kaya considerate sila na December 2022 paatras, kung talagang wala pang plaka, hindi kayo mahuhuli. Provided malinaw yung MB file number do sa temporary plate. Ano po? Opo. So, ayos. Kasi kung 12 million yung minana natin, na backlog sa motor sector. Ang hirap. 12 million. Nabawasan na rin natin ng 3 million after 1 year. Pero at least, after 1 year, 3 million ang nabawas. More or less, 3 million ang bawas natin. At hindi ito masyadong maramdaman ng motorista kasi nga, ang daming nakabinbin sa dealers. Alam ninyo yan? Yun ang problema. Kahit ilabas namin ng plaka, naiipit sa dealer. Ay, Aminado naman ibang dealer na nasa kanila. So, pinakausap namin ng dealer talaga. Binibigyan namin ng tali. At pag kayo nahuli, pasensyahan tayo. Ganito na lang, ASEC. Siyempre, partners tayo. Pag may nagsumbong sa amin, katulad nung dati, at sabi nung rider, "Sir, pabalik-balik kami, walang plaka." Tapos pag tinulungan namin, lalabas. Magre-report kami sa inyo para bigyan nyo ng sanction. Opo, ang laking bagay sa amin yan. Kasi yung aming hotline, hindi naman lahat nakaka-access ng hotline. Mas magandang hotline yata, tuloy nyo na lang. Magandang site ka. Alam mo ba ang magandang... Maganda yan, sabihin nyo sa amin, kami na maghahanap ng plaka nila. At saka, by the way, for your information, Brother Matt, Brother Jerry, pag may nakikita akong barubal na motorista, katulad nung huli, nagkaroon ng argumento, nung paalis na, intentionally, binangga yung rider. Yun, pag pinadala ko sa inyo, immediately may action kayo. Paskagas tayo din. Shokos. Meron nga, yung nakapara lang siya dun sa daanan ng bicycle, the bike lane. Sinokos na rin namin. Oo. Kasi masyadong matapang eh. Siya nangamali, siya pa nangamali. Ay, oo nga, no? Hindi, at least nakita ko naman, mabilis kayong umaksyon. Hindi, maganda nga yun. May hotline po kayo. Meron po. Siguro, ganitong pagkakaiba. Nung hotline ng LTO, may hotline kayo. Pag nagsumbong sa inyo, siyempre, di ba? Ibig sabihin, nagsumbong, may problema. Sa amin, pag nagsumbong, may problema din. Ang kaibahan lang, on your part, government kayo eh. Sa parte ko, sa advokasya, privado. Eh, pag mali ang huli, binibigyan namin ng danyos. Eh, hindi nyo kayang ibigay yun. Eh, siyempre, ano, yun ang pagkakaiba. Kaya hindi magsusumbong sa inyo. Nakita kayo nag-aabogado pa. Pero kung mas marami kang follower eh. Diyan ang magandang hotline. Hindi, sabi naman, kung reklamo sa inyo, ASEC, sabi, ba't pag tumulong si Congressman Busita, pinapakita pa sa video? Ganito ang explanation ko, ASEC, bilang kaibigan, Director, bilang kaibigan, para malinaw sa inyo, talagang sinasadya ko po. Bakit? Pag si driver humingi ng tulong sa amin, mali ang apprehension ng lokal na pamahalaan, may multa na 5,000. Pag yung nakipagkita ko, diniscuss namin with concerned agency yung issue, tapos hindi ko binigyan 5,000. Siyempre, yung driver mo, pag may problema, batatag pa kay Congressman Busita, wala naman palang kwenta. Kaya talaga po, pinapakita. That's the purpose. Yung laking bagay ito. Pero yon, pag naibigay ko, naka-off camera na,
Pare, balik mo yan. Diba? Ay, sasabihin ni Asek, ba't walang nag-expose yan? Sasabihin ni Asek, ba't walang nag-expose yan? Sige nga, expose mo yung congressman. Di ba? Di ba? Issue kan check eh. Walang pondo yan ha. Fancy office lang yan. Tapos si Asek ano. Di ko alam yun Maganda yun. Tapos napansin mo ba pag may inaksyonan, ang daming nagpapapicture sa akin. May advance party ako. 100 yun. O, papicture. Dadating si congressman. O, 100. Para saan to, sir? Papicture kayo, ha? Para ang dating, popular ako, di ba? Ang daming sumasalubong. Bayad yun. Oo, bayad. No? Pero ito yung hotline mo. Ito. Yan ang hotline namin. Messaging lang, walang call eh. Kasi, pero pag message, 24/7 yan. Nakita niyo ba yung command center namin dyan? 24 oras yun. Isa lang talaga ang kulang dito. Pag nagsumbong sa'yo may problema, yung pera ang issue. Diba? Wala akong ganyan. Ay, ang problema kasi nga, government kayo. Kahit yung mga paper license, may nilapit din kasi si Kong dati na paper license. Pwede po dito, idulong po nila dito para maipaprint na po yun. Ang ginagawa namin po, kung sila pipili, paper license, dito na piprint. Tapos, papalam lang sa kanya, you can pick it up at kodong district office o gusto niya, pa-courier na lang. Pipili siya ng courier kung sino gusto niya. Kasi pati lang siyang problema. Ang gusto ko lang sa inyo basta may dinulog at tama ako. Hindi ka nagdadalawang isip Naghihintay nga ako ng mali para makakomment ako eh. Kaya chinek ko yun, yung sa non-pro, yung sa student drivers. Kasi nagduda ako, talagang pro yan eh, di ba? Lahat ng chinek talaga eh. Tama pala. Eh, siyempre, ang head ng LTO, abogado. Ang executive director ng LTO, abogado. Pag sumablay ka dyan, yari ka. Pag in-interview yan ng media, yari ka. Pero siguro nag-aaral eh. Kaya di kami makaligtas eh. Thank you. Thank you, sir. Till next time. Oo, thank you.